Boss! Wala na akong pera. Nako, yan ang sinasabi ko sa'yo, ang gastos mo. Ngayon, ang dami mong nakuhang pera. Ang dami mong nakuhang 13-month pay, bonus. Ang lakas ng benta mo ngayon. Tapos nagtataka ka kung bakit naubos yung pera mo kahit sobrang daming pumasok. Ang diretsong sagot ko sa'yo, masyado kang magastos. Masyado mong in-enjoy yung kinita mo, yung bonus mo, yung 13-month pay mo, at lahat ng mga na-receive mo ngayon. Imbis na ipunin mo yan, tipirin mo yan, mag-isip ka ng panibagong pagkakakitaan or i-invest mo ulit sa negosyo, i-invest mo ulit sa produkto, i-invest mo ulit sa mga services, or di naman kaya mag-umpisa ka ng hanap buhay. Anong ginawa mo? Bumili ka ng bagong iPhone. May bago kang iPhone pero wala kang iPhone. O yun ang masakit. Bumili ka ng bagong bag. Kabago-bago ng bag mo pero walang laman. Kumain kayo sa labas. Ang ganda ng My Day mo. Ang problema, ano nang ulam nyo ngayon? Bumili ka ng bagong mga damit. OOTD. Laging bago. Fresh na fresh sa social media. Pero nga, ang laki ng problema. Bakit? Hindi marunong mag-handle ng finances at hindi marunong mag-handle ng cash flow. So ano ba yung tinatawag natin na cash flow? Dapat napapaikot natin ang pera natin at tuwing umiikot ito, lumalaki yung puhunan natin. Lumalaki yung income natin. Nakakalimutan natin i-differentiate lagi yung asset tsaka liability. Kung hindi pa sapat yung pera mo para makuha mo yung gustong lifestyle na gusto mo talaga sa buhay mo, mag-ipon ka muna. Magtipid ka muna. Huwag puro luho. Huwag puro gastos. Kasi